And this is the 6th segment, Real Talk 101, episode 184. Panoorin nyo yung first 5 videos, no? Nang maintindihan po ninyo yung general reading natin. At, ito po yung gagawin natin. Kukuha tayo ulit dito ng isa at i-discuss natin. And that is hedgehog. Trust. This is a reminder that even if you feel that others do not understand you or get what you are doing, it is no excuse to curl up and hide. Sure, you may need a little bit of space right now, but the world need your gifts, and you are more than worthy. Ngayon, na-mention yung mga regalo. Ito yung likas na regalo na bigay ng Diyos. So, kung merong biyaya na ibinigay sa'yo, kailangan mong ingatan dahil hindi sa lahat ng panahon makakatanggap ka ng ganyang biyaya. Kung meron kang katalinuhan, gamitin mo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang tao at wag mong gamitin para mautakan yung mga taong lower yung education or lower yung level of IQ nila, 'di ba? Nowadays, it has been a practice na kung hindi nila gagamitin yung pera, gagamitin nila yung katalinuhan nila para mandaya sa kapwa-tao. At wag na masyadong magtiwala sa kung ano yung nakikita sa social media. Mas malawak na ngayon yung kaalaman ng tao. Siguro, mas maganda if you do your own research at wag na rin kayong makihalo or makihalubilo sa mga usapin na hindi naman kayo affected. Kasi, literally, kung ano man yung nangyayari sa buong mundo, ikaw, ang pamilya mo, kailangan pa rin ng trabaho, kailangan pa rin kumita para makakain at makabayad ng bills. So, there's no need for you to be a part of a big problem, no? Kung hindi ka naman talaga directly inclined sa taong nasa social media. So, this is a warning for everybody. Kung ayaw mong mamatay sa stress, kung ayaw mong mapahiya sa social media at makahanap ng maraming kalaban, be a good person and be quiet. Let them do whatever they wanna do, pero mas maganda yung you have to be silent on your end. Kasi, para ka kasing, alam mo yung ano, yung pork, 'di ba kapag nag-ihaw ka. 'Di ba dapat moderate lang yung way of grilling kasi mas maganda yung pagkaluto na moderate lang. Kesa damihan mo yung apoy, masusunog siya bigla. Ganon din po yung usapin, ganon din po yung pagkatao mo. Ganon din po ang lahat ng bagay. Kung pipilitin mo ang isang sitwasyon na mangyari, kahit hindi pa karapat-dapat at hindi pa pwede, masusunog lahat yan. So, ganito yon. Kung ikaw yung tipo ng tao na may barang kulam, sumpa at gayuma, tapos, nakatagpo ka ng isang katulad ko or mga manggagamot, at sinabi sa'yong meron kang barang, tapos hindi mo pinatanggal. Alam mo naman na yung katapusan nun is buhay, di ba? So, katulad lang yan pagdating sa ospital. Hindi ka nila aasikasuhin kung hindi ka magdedeposito for admission. Yung ritual, ang pinagkaiba is, yung panggagamot is done spiritually. Hindi po magic yan. So, kung halimbawa na barang ka 5 years, 10 years ago, asahan mo, tataas yan ng 3 linggo mahigit. The worst is 7 weeks, 7 months. Ganon ang gamutan. Yung kulam, yung gayuma, at saka yung sumpa. Yung sumpa kasi pwede generation eh. Isinumpa ka from your lola down to the apo. Ganon. So, this is the trust issue. Minsan, kahit alam mo na totoo yung sinabi ng tao, ayaw mo pa rin maniwala dahil
Ayaw mong harapin ang katotohanan. Bakit? Dahil nasasaktan ka. Tawag ito. That's the real talk. Nabubulagan ka. Sa pag-ibig, ito yun. Di ba? Minsan gusto ka ng sampalin ng kaibigan mo. Minsan gusto kang sapukin ng kapatid mo, magulang mo. Dahil alam nila na may trouble na. Pero hindi ka pa rin nakinig. Anong kinahantungan? Di ba? Sila nakahanap ng kaaway dahil sa'yo. Dahil wala kang trust issue sa mga taong nagmamahal sa'yo. So, pwede na kung masaktan ka, you have to give yourself a space. Pero hindi naman sinabing magpakalugmok ka doon. Dahil hindi naman ang tao dapat mamatay kung pag-ibig lang ang dahilan. Kung ang isang tao ay na-scam, it's a lesson to learn. But it is not a warning na tumigil ang buhay. Dahil never titigil ang buhay kung kagustuhan ng Diyos. Pwede kang buhayin ng Diyos sa isang pitik. Pwede ka ring patayin ng Diyos sa isang pitik. Pero, kapag ikay namatay sa barang kulam sumpa or nagkasakit dahil sa barang kulam sumpa at gayuma, huwag mong asahan na gagaling ka dahil sa pagdadasal mo sa Diyos. Bakit? Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Tao ang gumawa ng sakit mo, hindi Diyos. Kaya dapat tanggalin mo, kasi tao ka din. I hope you get my point. Kasi kung sinabi ng Diyos, or sinabi ng doktor, na heart attack ikaw, bumagsak na ICU, hindi ka ba magtataka? Saan siya bumagsak? Paano bumagsak? Anong araw bumagsak? Anong oras na bagsak? Dahil ang buhay ay lahat-lahat nakakonekta sa frequency, energy, and time. So, kung sabihin na natin, natumba ka first Tuesday, first Friday, no, na disgrasya ka sa mga petsa na delikado, hindi normal yan. Ibig sabihin, may mga tao na naghahangad na malasin ka, masaktan ka, masugatan ka, matsugi ka, magkahiwalay kayo, matemptation ka, or mapunta ka sa isang sitwasyon na parang kumunoy, na hindi ka nakakaahon hanggat hindi mo pinapatanggal. Okay? So, kung ayaw nyo malagay doon sa kumunoy na yon, habang maaga pa, gawin nyo na. Dahil ang reading na ito, sa March 17, andi dito lahat ng disappointment, desperation, loss of life, loss of money, loss of fame, loss of work, loss of sources, and loss of family members. That's the real talk right there. March 17, 2025. Good evening po sa inyong lahat.